Ang Saskatchewan Provincial Nominee Program is back in business. Matapos po itong mag-pause for a little while. And although ang priority nila ay mga foreign workers na nasa loob na ng Saskatchewan, ay posible pa rin na makapag-apply ang mga overseas applicants sa mga sektor ng healthcare, agriculture, and skilled trades. Kaya ngayon guys, sa ating video, feature natin ang province of Saskatchewan, Canada. Stay tuned! Hello and welcome back sa Ate Manchi po ito and muli another topic about Canada. Kung gusto niyo po ang gantong mga paksa, please consider subscribing sa Manchi's Philcan Life at salamat po sa aking mga subscribers na thank you very much from the bottom of my heart. Pwede rin kayong mag-follow po sa aking Facebook page na Manchi's Philcan Life and you can join and be a member of this channel. At salamat po sa aking mga channel members, kay Jency, Josefina Ferruelo, kay Nanette Lapira, Thriving Mom Advisor, Marlu Kwasay, kay Nani, Maria Maya, Jennifer Palanas, kay Jesselyn Ochoa, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, Joy Gabriel Channel X, kay Marjo Jumento, Nympha, and Marciano. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Now, let's go to our topic. Guys, disclaimer, ako po ay naghahatid lang ng mga impormasyon. Hindi po ako isang immigration professional. So, take this content of my video as general information lang po. For your information. And today, ang ating topic guys, at feature natin na yung province of Saskatchewan. Malaki ang role ng Saskatchewan sa Canada. Kaya nga, tuloy din naman po ang pagtanggap nila ng mga foreign workers at mga immigrants. Ayun, iuugnay natin yung kahalagahan ng probinsya sa pangangailangan sa mga foreign workers and PR, permanent residents. Una sa lahat, nasan po ba ang Saskatchewan? Kakaiba yung pangalan nila, no? Saskatchewan. Ayan. So, ang province po ng Saskatchewan ay in between Manitoba and Alberta, and then ang ibaba nito ay katabi na po ng USA, Estados Unidos. Ayan. At alam nyo ba na very strategic ang lugar ng Saskatchewan sapagkat marami silang products ay pumupunta sa Amerika na sa ngayon po ay mayroong question mark kung magpapatuloy pa yan dahil po sa tariff na inintroduce ng USA. But anyway, we will not go into that. Pag-usapan lang natin po ang Saskatchewan. Anong meron sa Saskatchewan? Ang Saskatchewan po isa sa tinatawag natin na prairie provinces. Malawak po ang agriculture ng Saskatchewan. Ang Saskatchewan po ang pinagmumulan ng maraming potash. Ang potash po ay fertilizer sa agriculture. Nalaman ko na 70% pala ng agriculture demand sa potash ng Amerika, 70% ay galing po sa Saskatchewan. Ganun kalaki ang kanilang export to USA. Na ngayon ay medyo magbabago na po dahil sa usaping tariff. So bukod sa potash, meron din po silang uranium, meron po silang oil and gas. May mining po sila doon ng oil and gas. Meron din sila mga critical minerals na kailangan. At marami pa. Agriculture na lang po. Grabe ang agriculture po ng Saskatchewan. Kaya nga guys, tinatawag po ang Saskatchewan the bread basket of Canada. Sapagkat nasa Saskatchewan po ang maraming mga produkto katulad po ng wheat, trigo. Andyan din po ang mga lentils, peas, durum, at maraming iba pa, mga herbs, canola seeds, canola oil, mustard seeds, mga ganyan, at saka yung mga herbs and spices. There's a lot of products po sa Saskatchewan. Yun. So, popular po ang Saskatchewan as an agricultural province of Canada. Yun. And guys, napakarami na rin pong Pilipino sa Saskatchewan sa kasalukuyan. Ang iba ay mga foreign workers at ang iba ay doon na po nakatira for a long time. Ayan. Kaya everywhere you go, maraming Pilipino. Ang isa pong focus ko ngayon sa ating video is ang provincial nominee po ng Saskatchewan ay
nagbalik na matapos itong ihinto for a while, no? Ang ibang programs lang naman ay nag-open na siya na uli pero in-overhaul. Mayroon pong mga pagbabago sa Saskatchewan Provincial Nominee Program. Inipost po ang ilang provincial nominee noong February, pero ngayon nag-open na po sila ulit. Nag-resume na po sila. Ang sabi nga sa isang article ng CIC News, Saskatchewan overhauls provincial nominee program and reopens intake for job offer PR pathway. Nag-open na po sila. Pero alam nyo naman guys na ngayon po ang mga provincial nominee ay umunti ang allocation. Sa bagong target po for this year and for next year and for 2027 pa 3 taon ay naghinati halos 50% po ang nawala sa mga target for provincial nominee. Talaga pong umunti ang mga PNP allocations. Now, isa-isahin ko po sa inyo ang pagbabago sa Saskatchewan PNP. Nag-resume po ang intake nila for job approval forms. May tinatawag po silang JAF, Job Approval Forms. And then, nalimitahan din po nila ang recruitment para sa overseas workers para na lang sa health, agriculture, and skilled trades ang mga job approval ngayon sa SINP. So, sorry. Sorry naman sa mga outside Canada. Meron pa rin pero umunti po ngayon. No? Kung mag-a-apply kayo sa Saskatchewan for this year, focus on healthcare, agriculture, and skilled trade kung kayo ay outside Canada. Ang magandang balita po, bibigyang priority ang nasa loob na ng Saskatchewan. And I think that will be the focus in the next 3 years. Closing its entrepreneur and farm owner operator PR pathway. Magsasara po yung kanilang entrepreneur program at saka farm owner and operator PR pathway. Imposing the nomination caps for candidates working in 3 specific sectors of Saskatchewan economy. Removing eligibility of some open work permit holders. Yung mga open work permit po maapektuhan. Limiting eligibility for the SINP student category. Apektado rin po ang mga estudyante. Removing 3 employer type from eligibility for recruitment through the SINP. Isang malaking bagay po yung pagbabalik ng JAF intake. Yun pong job approval form. Noong February po ini-hold nila ang programang ito. And on March 27, a few days ago, ay nag-resume na po muli ang JAF program. So sa programang ito, ang mga employers ng Saskatchewan na gustong mag-hire ng mga skilled foreign workers ay pwede na pong mag-continue o magpatuloy muli sa JAF system. Job approval form. Ang JAF ay mga forms po na sinasubmit ng employers sa SINP in support of hiring a foreign worker to the province. Parang LMIA, ano? These forms lead to a job approval letter which are necessary document to be eligible for job offer-based permanent residence pathway. Ayun. So, pag nag-submit ang employer ng job approval form at yun ay na-aproban ng probinsya ng Saskatchewan, maglalabas naman po ang Saskatchewan ng JAL, Job Approval Letter. At yung job approval letter mo, parang nomination na yon, which are necessary documents to be eligible for the job offer-based PR program under the SINP. Ayan, lahat po yan ay nandoon sa website ng Saskatchewan SINP. 75% guys ng hiring o approval sa SINP ay galing sa mga nasa loob na ng Canada. So, 25 lang ang manggagaling outside Canada. Meron pa rin, no? Pwede pa rin kayo mag-apply, guys. Kung may nakikita kayong mga programa ng healthcare, agriculture, and skilled trade na nasa labas kayo ng Canada, going to Saskatchewan, pwede pa rin po may 25% na allowable for foreign and overseas workers. 3 sektor na lang ang kanilang bibigyan ng recruitment for outside Canada. Health, agriculture, and skilled trades. To all other sectors and occupations will only be supported for candidates that are already in Saskatchewan.
Okay din po yun. I-prioritize muna ang nasa loob na ng Saskatchewan bago kumuha at mag-specify lang ng ilang sector for outside. Okay na rin po yun. Nagsara po ang ilang streams sa Saskatchewan. Ang entrepreneur category, sarado na po. Ang international graduate entrepreneur category para sa mga estudyante, sarado na rin po yun. At ang farm owner and operator category. Effective po noong March 27, hindi na sila tumatanggap ng application sa tatlong nabanggit na mga streams. Pero kung may nakapag-apply na sa inyo prior to that date, ay patuloy pong ipinaprocess yon. Take note guys, konti lang po ang tatanggapin nila sa mga sektor na ito. Accommodations and food services, retail trade, at saka tracking. Limited lang po, maximum 25% lang ng total number ng SINP ang kanilang tatanggapin sa nabanggit na tatlong mga sektor. Food services, retail trade, and tracking. Sa mga estudyante, ang PGWP holders na nag-aral sa eskwelahan outside of Saskatchewan ay hindi na po eligible na mag-apply sa kanilang programa o sa category ng Student Talent Pathway, Health Talent Pathway, Agriculture Talent Pathway, at Skilled Worker Employer Job Offer subcategories. So, ipinaprioritize po nila ang estudyante na nag-aral sa loob ng Saskatchewan. So guys, kung kayo ay kung kayo mag-a-apply as student sa Canada, piliin nyo na ang probinsyang gusto ninyo. Para doon na kayo mag-stick sa isang probinsyang yon. Halimbawa, Saskatchewan, doon ka na mag-aral at doon ka na rin mag-apply ng PR mo, no? Para po hindi kayo nahihirapan ng palipat-lipat. Just like today, just like this one, ayaw na po ng Saskatchewan, ng aplikante ay galing sa ibang probinsya. As of March 27 din po, ang iba't ibang mga employers ay hindi na eligible na mag-recruit para sa spa, salon, pet care services, excluding veterinarians. At ang suma total, humigpit at naging definite po ang focus ngayon ng SINP Saskatchewan Immigrant Nominee Program. If you are seeking a healthcare job and want to immigrate to Saskatchewan, learn how to create an expression of interest profile. Healthcare po ito. Ayan, tingnan natin dito kung sino-sino ang mga qualified for the healthcare. Magkikreate kayo ng expression of interest. Pero bago yon, sino-sino? Sino-sino, what occupations are eligible? Okay. Saskatchewan. Ito po, nakalagay guys ang NOC code, no? Tinuruan ko na po kayo ng NOC code, no? Para malaman nyo kung ano yung trabaho na dapat ninyong tinatrabaho, tingnan nyo sa NOC code. So, occupations po na pwede sa expression of interest ng Saskatchewan ay Healthcare Information Management Practitioner, Public and Environmental Health Safety Profession, chiropractor, nurse practitioner, physician, pharmacist, audiologist. Hindi ko na po lahat binasa. Hinahanap ko yung mga pamilyar sa akin na mga pangalan ng occupation. Medical sonographer, pharmacy technician, dental technician, licensed practical nurse, paramedic occupation, nurse aide, orderlies, and patient associates. Ano po ba yon? Ano po ba yung nurse aide, orderlies, and patient associates? Yung po yung ang trabaho ninyo ay sumusuporta kayo sa nurse. Nurse aide ang title ninyo. Orderlies, yun din yung mga katulong ng mga nurses. Hindi po ito PSW. Ito po ay ibang NOC code po ito. NOC code 33102. Ayan. And then, other assisting occupations in support to health services. Sorry po, wala akong hindi ko makita rito yung mga caregivers. Wala po dito. Nurse practitioners po. Mga, ang tawag doon? Pharmacy tech. Dental assistants. Yan po, pwede kayo rito sa pharmacy tech. Yon. Pwede po kayo dito sa expression of interest ng Saskatchewan. Try nyo lang, baka ho sakali. Papaano kayo magsasagawa ng expression of interest? Andito po sa mismong website nila, and I will link it down in our description box. At iba pang mga programa, andyan po lahat for you to discover. Ayun guys. So, na-feature natin ang Saskatchewan at ang mga paraan para kayo ay makapunta, magtumira at makapagtrabaho sa Saskatchewan kung inyo pong gusto, kung interesado kayo guys. One of the options
ng pagpunta sa Canada. Kung nagustuhan nyo ang ating topic guys, please subscribe to my channel at salamat po sa mga subscribers na. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchus Philippine Life. You can join and be a member of this channel. At salamat po sa aking mga channel members, kay Jen C, Josefina Ferruelo, kay Ninette Lapira, Thriving Mom Advisor, Marlu Kwasay, kay Nani, Maria Maya, Jennifer Palanas, kay Jesseline Ochoa, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, Joy Gabriel Channel X, kay Marjo Homento, Nympha, and Marciano. Salamat po sa inyong support sa aking channel. At yun na po ang ating video ngayon. Si Ate Menche po ito from Toronto, Canada. Maraming salamat and I'll see you on the next video. Bye!